Sa isang silid sa Rose Mansion, ang lugar na ito ay tila sinumpa ng isang misteryosong sumpa. Ang mga taong tumira rito ay alinman sa pinatay o tuluyang naglaho ng walang anumang bakas. Isa na rito ang isang batang mag-asawa. Habang masaya silang nakasakay sa kabayo, at papalapit na ang mister sa tuktok ng bundok, biglang may narinig na katok sa pinto ang asawa. Napilitan ang mister na ihinto ang kanilang ginagawa. Isang kakaibang lalaki ang biglang sumugod papasok sa bahay nang hindi nagsasalita. Paulit-ulit niyang binugbog ang mister hanggang sa tumalsik ang sariwang dugo sa kanilang mga wedding photo. Nang makita ito ng asawa, labis siyang nataranta. Kinorner ng mamamatay tao ang babae sa loob ng silid. Ang mga kapitbahay sa paligid ay nakarinig lamang ng kaawa-awang pag-ungol ng babae, ngunit walang sinuman ang nakialam. Pagkaraan nito, bigla na lamang naglaho ang batang mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, may isang pamilyang dumating upang bilhin ang silid. Inakala nilang makikinabang sila dahil sa napakamurang presyo, nang hindi alam kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanila. Dahil ang buong pamilya ay nagtatrabaho sa malalayong lugar. Ang silid number 800 ay tinitirhan lamang ng nakatatandang kapatid. Si Jae-hyun ang pinuno ng departamento sa isang research institute sa lugar. Ang kanyang ama at nakababatang kapatid na babae ay parehong nagtatrabaho sa Busan. Ang kanilang ama ay isang direktor sa isang malaking ospital, habang ang nakababatang kapatid na si Gina ay nagtatrabaho bilang hotel receptionist. Ngayon ang kaarawan ni Jae-hyun. Nagpadala si Gina ng bra bilang regalo sa kanyang kapatid. Magkalapit ang dalawa, ngunit dahil hindi maganda ang relasyon ni Gina sa kanilang ama, ayaw niyang umuwi. Mula pagkabata ay natuto na siyang maging independent at nagtatrabaho sa isang kilalang hotel. Si Gina ay may kaaya-ayang paraan ng pakikipag-usap, kaya madali niyang napapasaya kahit ang mga mahihirap na customer. Gayunpaman, hindi pa rin siya gusto ng manager. Natatakot ang manager na balang araw ay maagaw ni Gina ang kanyang posisyon. Kaya ipinadala si Gina upang maglinis sa pool. Habang naroon, nagtaka ang isang kasamahan at nagtanong kay Gina. May sariling ospital ang kanilang pamilya, kaya bakit kailangan pa niyang magtrabaho bilang receptionist? Ipinaliwanag ni Gina na ayaw niyang umasa sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng kasamahan na nagsampa siya ng kaso laban sa pinuno ng departamento dahil sa sexual harassment. Nais ng kasamahan na maging saksi si Gina dahil siya ang nakakita sa lahat ng immoral na ginawa ng lalaki. Medyo nag-alinlangan si Gina at nais muna niyang pag-isipan ito. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang boyfriend na nagyayang mag-dinner at mag-shopping mamayang gabi. Ang boyfriend ni Gina ay hindi mabuting tao. Isa siyang pharmacist sa isang maliit na private hospital. Nais ng boyfriend na umasa sa pamilya ni Gina upang makapagtrabaho sa isang malaking ospital. Kinagabihan, nakipagkita si Gina sa kanyang boyfriend. Habang kumakain sila, binanggit ng lalaki ang tungkol sa kasal, ngunit hindi pa handa si Gina. Halatang hindi siya komportable sa usapan. Nang mapansin ito, dinala siya ng boyfriend sa shopping at binilhan siya ng isang pink dress. Dahil dito ay muli siyang napasaya. Nag-post din si Gina ng mga larawan sa social networks at nakatanggap ng maraming likes. May isang misteryosong tao ang gustong magpaalala kay Gina na mag-ingat sa kanyang boyfriend. Ngunit bigla na lamang tumigil sa pagko-comment ang taong iyon. Samantala, bumalik si Jae-hyun sa Rose Villa. Matapos ang isang nakakapagod na araw sa trabaho, habang pinipindot niya ang elevator button upang umakyat sa kanyang silid, biglang may kamay na umabot mula sa loob. Isa pala itong baliw na babae na biglang lumabas at ikinagulat ni Jae-hyun. Humingi ng paumanhin ang anak ng baliw na babae kay Jae-hyun at agad niyang dinala palayo ang kanyang ina. Ngunit patuloy siyang nakatitig sa elevator, pinagmamasdan kung saang palapag pupunta si Jae-hyun. Nang malaman niyang nasa ikawalong palapag ito, tahimik siyang nagmasid mula sa malayo na may masamang balak. Malapit nang mag-business trip si Jae-hyun at aalis siya ng bahay. Inihahanda niya ang kanyang mga gamit. Nang matapos, tinawagan niya ang kanyang boyfriend at pagkatapos ay lumabas na ng silid. Habang naghihintay siya ng elevator, isang lalaki na nakasuot ng raincoat ang biglang lumitaw sa kanyang likuran. Napansin ito ni Jae-hyun at sinubukan niyang humingi ng tulong, ngunit hindi na siya umabot. Kinabukasan ng umaga, pinilit ng kanilang ama si Gina na agad bumalik sa Rose Villa. Hindi niya makontak si Jae-hyun kaya nag-aalala siya na may masamang nangyari sa kanyang anak. Hindi makapag-leave si Gina sa trabaho, kaya sinabi niya sa kanyang ama na siya na lamang ang pumunta upang tingnan ang sitwasyon. Ngunit abala ang ospital, kaya pinilit ng ama si Gina na umuwi at agad na ibinaba ang tawag. Labis na nainis si Gina. Biglang lumitaw ang pinuno ng departamento. Alam niya ang tungkol sa babaeng kasamahan at tinanong si Gina kung siya ba ang magiging saksi sa kasong harassment laban sa kanya. Kaya hiniling niya kay Gina na lumayo muna sandali. Ginamit ni Gina ang pagkakataong iyon upang magsulat ng leave application at makauwi upang hanapin ang kanyang kapatid. Tinitingnan siya ng mga tao nang may paghamak,
iniisip na umiiwas siya sa responsibilidad at ayaw maging saksi para sa kanyang kasamahan. Ngunit mahinahon na ipinaliwanag ni G na mas mahalaga sa kanya ang kanyang pamilya. Matapos ayusin ang kanyang mga gawain sa hotel, bumalik si Gina sa kanyang silid upang ihanda ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay sumakay siya ng tren patungo sa Roseville. Doon ay may isang babaeng palihim na sumusunod sa kanya, ngunit hindi niya ito napansin. Natagpuan ni Gina ang kotse ni Jaehyun. Nagtaka siya kung bakit umalis ang kanyang kapatid nang hindi dala ang sasakyan. Sa tabi ng kotse ay nakaupo ang baliw na babae at patuloy na nagmumura. Lumapit si Gina upang magtanong, ngunit agad tumakbo palayo ang baliw na babae, na lalo lamang nagpasama ng loob ni Gina. Ang Rose Mansion ay puno ng mga kakaibang tao, kaya hindi talaga niya gustong umuwi roon. Pagkatapos ay pumunta si Gina sa silid number 800. Hindi niya alam na napasama na siya sa paningin ng isang stalker. Hindi sinasadyang napansin ni Gina na may mga bakas ng dugo sa sahig. Sinundan ni Gina ang mga bakas ng dugo upang mag-imbestiga. May isang mannequin na nakasabit sa balcony, at ang itsura nito ay nakakatakot at nakakagimbal. Nakasuot ito ng isang pink dress na eksaktong katulad ng suot ni Gina. Halos mawalan siya ng ulirat sa sobrang takot. Bago pa man siya tuluyang makalma, bigla niyang narinig na bumukas ang pinto. Agad na nag-ingat si Gina, ngunit lumabas na ang kanyang ama palayon. Umuwi na ito dahil hindi na siya mapakali tungkol kay Jaehyun. Sa sobrang pag-aalala, nagpa siya pa nga siyang magbitiw sa trabaho sa ospital. Hinila ni Gina ang kanyang ama papunta sa balcony, at doon ay nagulat din ito. Sa unang tingin pa lamang ay napansin niyang ang pink dress ay kaparehong-kapareho ng damit ni Gina, ngunit wala namang ganitong damit si Jaehyun. Balak sana ng ama na alisin ang manikin dahil ayaw niyang manatili yon doon. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Gina, at ipinaliwanag na maaaring masira ang crime scene kung gagalawin nila ito. Kaya napagkasunduan nilang tumawag na lamang sa pulis. Ngunit bago pa makatawag si Gina, may kumatok sa pinto. Isang babae ang nagsabing siya ang presidente ng Women's Union. Binuksan ng ama ang pinto at tinanong kung bakit niya hinahanap si Gina. Hindi ito gaanong pinansin ng babae at sinabi lamang na hindi naman mahalaga at maaari silang mag-usap sa ibang pagkakataon. Sinubukan niyang umalis, ngunit hinila siya ng ama ni Gina pabalik at pinilit na magsabi ng totoo. Sa huli ay napilitan siyang umamin na naparoon siya dahil sa isang blind date. Nakipagkita sana si Jaehyun sa isang lalaking nagngangalang Charlie, ngunit hindi ito dumating. Nagtaka ang ama at nagtanong kung bakit kailangan pa ni Jaehyun ng blind date gayong napaka-perpekto nito. Wala namang maisagot ang babae kaya agad siyang nagpaalam at umalis. Gusto sana siyang habulin ng ama, ngunit pinigilan siya ni Gina. Ang mas mahalaga ngayon ay pumunta sila sa pulis bago pa malagay sa mas malaking panganib si Jaehyun. Sa elevator ng villa, napansin ni Gina ang mga security camera. Iminungkahi niyang tingnan ng guard ang mga recordings, ngunit tumanggi ito at sinabing kailangan muna ng police warrant. Galit na galit ang ama ni Gina at nakipagtalo, ngunit hinila siya ni Gina palayo at iginiit na pumunta muna sila sa police station. Pagkaalis nila, agad na nag-report ang guard sa isang misteryosong tao. May isang babae ring patuloy na sumusunod sa kanila, ngunit nakaalis na sila sakay ng sasakyan. Sa police station, nagbigay ng pahayag si Gina at ipinakita ang mga larawan mula sa pinangyarihan ng insidente. Isang babaeng pulis ang nagsabi sa kanya na magsulat muna ng report, at pagkatapos ay itinuro siya sa crime team number 2 upang hanapin si Park Min-soo. Sumunod si Gina at iniwan ang kanyang ama upang tapusin ang mga papeles. Nakinig si Park Min-soo sa kanyang kwento at sinuri ang mga ebidensya sa kanyang cellphone. Naghinala siya na may sumusunod kay Gina. Nalito si Gina at halos wala siyang oras upang mag-isip dahil biglang ipinatawag ng kapitan si Park Min-soo. Sa pagmamadali, iniabot ni Park Min-soo sa kanya ang kanyang business card. Sinamantala ni Gina ang pagkakataon, ninakaw niya ang isang listahan ng mga kriminal mula sa mesa nito at tahimik na umalis nang walang nakakapansin. Pagbalik nila sa Roseville, nakatanggap ang kanyang ama ng isang lihim na tawag sa telepono at itinago nito ang nilalaman nito kay Gina. Nahulaan ni Gina na mahalaga iyon, kaya hinikayat niya ang kanyang ama na bumalik muna sa Busan upang tapusin ang kanyang trabaho, habang siya naman ang magpapatuloy sa paghahanap. Bago umalis, ipinagkatiwala ng ama ang kaligtasan ni Jaehyun kay Gina. Kalaunan, narinig ni Gina si Charlie, ang lalaking mula sa blind date, habang nasa supermarket siya. Anak pala ito ng may-ari ng tindahan at napilitang pamahalaan ang lugar dahil may sakit sa pag-isip ang kanyang ina. Habang nahihirapan itong kontrolin ang kakaibang ugali ng kanyang ina, palihim na pumasok si Gina sa kanyang opisina. Doon ay natuklasan niya ang ipad ni Charlie na puno ng mga nakakabahalang video. Kinabahan si Gina at mabilis na umalis, nagkunwaring namimili lamang. Napansin ni Charlie ang kanyang kagandahan at sinubukan siyang lapitan, ngunit hindi siya pinansin ni Gina at agad na umuwi. Habang sinusuri niya ang listahang ninakaw, napansin niyang karamihan sa mga tao roon ay mga sex offender. Isa lamang ang mamamatay tao,
at nakatira ito sa silid number 603 sa building number 110 sa loob ng Rose Villa. Biglang lumitaw ang kanyang bunsong kapatid at nagulat siya. Umuwi lamang ito sandali upang kumuha ng mga damit. Dahil hindi nito alam na nawawala si Jaehyun, hindi nito sineryoso ang pag-aalala ni Gina at sinabi pang maaaring nagpunta lamang sa ibang bansa si Jaehyun. Ngunit alam ni Gina na may mali dahil ang backpack na binanggit ng kanyang kapatid ay nakita niyang nakatapon lamang sa labas ng villa. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga pulis. Mabilis na itinago ni Gina ang listahang ninakaw niya at sa halip ay ipinakita sa kanila ang mga bakas ng dugo at ang mannequin na nakasabit sa balcony. Natagpuan din ng babaeng pulis ang cellphone ni Jaehyun na nakatago sa likod ng isang upuan. Nais itong dalhin ni Park Min-soo upang masuri, ngunit dahil iPhone ang gamit ni Jaehyun, ipinaliwanag niyang maaaring matagal ang proseso ng pagsusuri. Nakiusap si Gina sa mga pulis na bilisan ang kanilang trabaho dahil 4 na araw nang nawawala ang kanyang kapatid. Nainis ang babaeng pulis at ipinaalala na ang kanilang team ay naroon lamang upang tumulong sa investigasyon, hindi upang manguna sa paghahanap ng nawawalang tao. Agad namang namagitan si Park Min-soo at tiniyak kay Gina na gagawin niya ang lahat upang mahanap si Jaehyun. Dahil dito ay medyo napanatag si Gina at pinayagan silang umalis, ngunit sa kalooban niya ay alam niyang hindi siya maaaring umasa lamang sa pulis. Nagpasya si Gina na magsagawa ng sariling investigasyon. Pumunta siya sa silid number 603, ang tirahan ng mamamatay taong nakalista sa criminal file. Puno ng mga karatula ang pinto na humihiling na paalisin na ang lalaki. Pagpasok niya sa loob, wala siyang nakitang kahit ano. Biglang lumitaw ang presidente ng Relief Society at hinila si Gina palayo. Binalaan niya si Gina na ang lalaking iyon ay isang psychopath. Hindi lamang minsan itong pumatay, kundi pinaslang pa ang isang batang mag-asawa. Gusto ng lahat sa Rose Villa na paalisin siya. Ikinuwento ng babae na minsan ay hinarap ni Jaehyun ang lalaking iyon. Nahuli niya itong nagtatapon ng basura kung saan-saan habang naghahalungkat ng tira-tirang pagkain upang ipakain sa mga pusang gala. Pinagsabihan siya ni Jaehyun at tumitig lamang ang lalaki sa kanya nang may nakakakilabot na tingin. Ipinakita ng babae kay Gina ang landfill at binalaan siyang mag-ingat. Ipinaliwanag din niya na kahit may sariling silid ang mamamatay tao, sa isang camper talaga ito nakatira at bumabalik lamang doon tuwing umaga at gabi. Nagpasalamat si Gina at nagtungo sa camper. Habang wala ang lalaki, tumawag siya ng isang lockpicker at pinabuksan ang pinto. Sa loob ay natuklasan niya ang isang teddy bear na suot ang bra na ibinigay niya kay Jaehyun bilang birthday gift. Nabigla si Gina at agad niya itong kinuhanan ng larawan bilang ebidensya. Sa sandaling iyon ay bumalik ang mamamatay tao. Mabilis na nagtago si Gina sa ilalim ng mesa at napansin niyang nahulog pala ang kanyang cellphone. Habang inaabot niya ito, natapakan ito ng lalaki. Pinilit niyang pigilan ang kanyang sigaw, kinuha ang cellphone, at nanatiling tahimik sa kanyang pinagtataguan. May isang taong tumawag sa mamamatay tao mula sa labas at humingi ng tulong dahil nasira ang kanilang sasakyan. Lumabas ang lalaki at sinamantala ni Gina ang pagkakataon upang tumakas sa likurang pinto. Sa isang public phone booth, tinawagan niya si Park Min-soo at sinabi niyang naniniwala siyang natagpuan na niya ang taong kumidnap sa kanyang kapatid. Ngunit sa sandaling iyon, abala si Park Min-soo sa isang operasyon laban sa isang gang ng mga rapist. Agad niyang ibinaba ang tawag at sumugod kasama ang babaeng pulis upang iligtas ang isang dalagita. Sama-sama nilang hinarap ang 4 na kriminal. Napasuko ng babaeng pulis ang isa, habang si Park Min-soo naman, kahit ilang beses na natamaan, ay nagawa pa ring mahuli ang isa pang salarin. Ang iba ay nakatakas. Samantala, nag-iwan si Gina ng mensahe kay Park Min-soo at hiniling na magkita sila sa isang cafe. Habang papunta siya roon, nakasalubong niya ang isang babaeng estudyante na nagsabing nawala ang kanyang cellphone at humiram ng cellphone ni Gina. Sa totoo lang, itinapon ng estudyante ang sarili niyang cellphone sa damuhan upang makuha ang numero ni Gina. Kalaunan, nagkita sina Gina at Park Min-soo sa cafe. Ipinakita niya ang larawan mula sa loob ng camper. Iginiit niyang si Jaehyun lamang ang may-ari ng bra na yon dahil espesyal itong ginawa bilang regalo. Dahil dito ay naniwala si Park Min-soo at nagpasya siyang harapin ang mamamatay tao. Isinama niya si Gina sa lugar. Ngunit pagdating nila, wala na ang camper. Sinundan nila ang mga bakas ng gulong hanggang makita nila itong nakaparada sa harap ng Rose Villa. Lumapit si Park Min-soo at nagpakilala bilang pulis. Biglang tumakbo ang mamamatay tao. Naghiwalay sila ni Gina upang habulin ito. Si Gina, naliksi ng isang atleta, ay tumalon sa bakod upang harangan ang lalaki. Ngunit nang maipit na ito, gumapang ang mamamatay tao sa ilalim ng isang truck, gumulong palayo, at nagawang makatakas mula sa pagkakakubkob. Nagpatuloy si Gina sa paghabol habang si Park Min-soo ay naharang ng isang sasakyan at tuluyang nawala sa kanyang paningin ang mamamatay tao. Sa tamang oras ay dumating si Park Min-soo at nailigtas siya. Inaresto ang mamamatay tao dahil sa assault at dinala sa kustodya.
Sa interrogation room, mabigat ang tensyon. Alam ni Park Min-soo na ang lalaking ito ay nakapatay na dati at hindi magdadalawang isip na pumatay muli. Isa itong baluktot na psychopath. Sa kaso ng batang mag-asawa, maling naintindihan ng mamamatay tao ang isang simpleng ngiti mula sa asawa. Inakala niyang may ibig sabihin yon. Nang makita niyang masaya ang babae kasama ang kanyang mister, nilamon siya ng selos at pinatay niya ang dalawa. Dahil sa krimeng iyon ay 7 taon siyang nakulong. Sa kasalukuyan, pumasok sa silid ang babaeng pulis at ipinakita ang larawan ni Jae-hyun. Binalaan niya ang lalaki na huwag magsinungaling. Habang kinukwestiyon siya ng matindi, naalala ng mamamatay tao ang mga nakaraang interogasyon. Bigla siyang nangisay, gumulong sa sahig, at bumula ang bibig, na ikinagulat ng babaeng pulis. Sa labas ng silid, nabahala rin si Park Min-soo sa nangyayari. Kinagabihan, umuwi si Gina. Nakabalik na rin ang kanyang ama. Ikinuwento niya ang lahat ng nangyari at sinabi na ang pinaghihinalaang lalaki ay isang dating mamamatay tao. Labis na nag-alala ang kanyang ama para kay Jae-hyun. Sinabi niyang kung may mangyaring masama sa kanyang anak, handa siyang mabuhay at mamatay kasama ang mamamatay tao. Dahil hindi siya mapakali, nais niyang sugurin ang police station upang siya mismo ang mag-interrogate sa lalaki. Sinubukan siyang pigilan ni Gina, ngunit lalo itong nagalit at inakusahan siyang wala raw pakialam sa kanyang kapatid. Nasaktan si Gina kaya pumasok siya sa kanyang silid. Nang mapagtanto ng ama na masyado siyang naging maraha sa kanyang mga salita, tumayo siya sa labas ng pinto at humingi ng paumanhin. Ngunit tumanggi si Gina na buksan ang pinto. Sa halip, nag-text siya sa isang kaibigang nakilala niya online. Madalas silang magkwentuhan at maglabas ng saloobin sa isa't isa, at tila magkasundo sila. Ngunit nang imungkahi ng kaibigan na magkita sila ng personal, tumanggi si Gina. Mas gusto niyang manatiling lihim ang kanyang pagkakakilanlan at masaya na siya sa pagiging magkaibigang parang soulmate kahit magkalayo. Pagkaraan nito, pinatay niya ang kanyang cellphone at natulog, nang hindi niya alam na nahawahan na pala ito ng virus at may ibang taong kumokontrol dito mula sa malayo. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Park Min-soo at hiniling na magkita sila muli sa parehong cafe. Pagdating doon, tinanong niya si Gina tungkol sa iligal na pagpasok niya sa camper. Inamin niya ito. Ipinaliwanag ni Park Min-soo na nagsampa ng kaso laban kay Gina ang abogado ng mamamatay tao dahil sa trespassing. Mas masahol pa rito, nasira ang ebidensyang nakuha niya. Iginiit ng abogado na si Gina mismo ang naglagay ng mga yon. Galit na galit si Gina nang malaman na maaari pa siyang makulong ng hanggang 3 taon. Kung babawiin niya ang reklamo tungkol sa assault, makakalaya ang mamamatay tao. Ngunit kung hindi naman, hindi magagawang ipagpatuloy ni Park Min-soo ang investigasyon tungkol sa pagkawala ni Jae-hyun kahit alam niyang may kinalaman ang lalaki. Nadismaya si Gina dahil alam niyang walang paraan upang maaresto ang mamamatay tao nang walang matibay na ebidensya, tulad ng footage mula sa security camera. Ang mungkahi ni Park Min-soo ay biglang nagpaalala sa kanya na may mga kamera sa Rose Villa. Tumanggi man ang guard na ipakita sa kanya ang recordings noon, nangako si Park Min-soo na may paraan siya upang makuha ang mga ito. Ngunit bago yon, nais muna ni Gina na umuwi at ipaalam sa kanyang ama ang lahat ng nangyari. Alam ng ama ni Gina na nakalaya na ang mamamatay tao, kaya gumawa siya ng sariling plano. Hinintay niyang makaalis ang kanyang anak kasama si Park Min-soo, sa kanya palihim na sinundan ang mamamatay tao. Mula sa malayo, nakita niyang nakangiti ang lalaki sa loob ng camper, na lalo lamang nagpasiklab sa galit ng ama. Maya-maya, naglakad ang mamamatay tao papasok sa isang makitid na eskinita. Nang makita nito ang isang pusang gala, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at napuno ng matinding galit. Noong bata pa siya, kinain ng isang pusa ang kanyang alagang isda, at mula noon ay naging obsesyon na niya ang pagpatay sa mga pusa. Ang dugong nakita sa bahay ni Jae-hyun ay hindi pala dugo ng tao kundi dugo ng pusa. Bigla na lamang nawala sa paningin ang mamamatay tao. Naghanap ang ama hanggang sa makita niya itong sinasaksak ang isang pusa habang may kakaibang saya sa mukha. Nabigla at nandidiriman, patuloy pa rin siyang sumunod sa lalaki. Samantala, ipinakilala ni Park Min-soo si Gina sa isang matabang lalaki na may 5 criminal record, ngunit ngayon ay nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang utos. Isa itong profesional na hacker na kayang ma-access ang lahat ng security camera sa lungsod. Ibinigay nito ang mga video footage mula sa nakalipas na ilang buwan na maingat na sinuri ni Gina at Park Min-soo. Sa video ng elevator, nakita ni Gina na umuwi ang kanyang kapatid ng alas 7:20 ng gabi. Pagkaraan, bandang alas 1 ng madaling araw, sumakay din sa elevator ang mamamatay tao patungo sa ika-8 palapag. Ngunit walang video na nagpapakitang sabay silang umalis. Ibig sabihin, maaaring dumaan sila sa hagdan na walang kamera. Habang sinusuri ang lokasyon ng mga kamera, napagtanto ni Gina na ang gusali sa tapat ay may kamera na nakatutok sa hallway at sa hagdan. Kinuha ng hacker ang data mula rito. Sa footage ng alas 4 ng madaling araw sa parehong araw, nakita ang isang taong nakasuot ng raincoat na naghagis ng isang maleta mula sa ika-8 palapag
at pagkatapos ay may binuhat na isang tao pababa sa hagdan. Sa maleta at sa suot ng taong iyon, agad na nakilala ni Gina ang kanyang kapatid. Hindi basta nawala si Jaehyun, siya ay kinidnap. At ang pangunahing pinaghihinalaan ay ang mamamatay tao. Sa ibang lugar naman, sinundan ng ama ni Gina ang mamamatay tao hanggang sa isang fish farm dahil sa trauma mula sa kanyang nakaraan. Pinapakain na ngayon ng lalaki ang mga isda gamit ang karne ng pusa. Hinarap siya ng ama at nagtanong kung kilala ba niya kung sino siya. Ngumiti lamang ang mamamatay tao bilang sagot. Sa sobrang galit, inatake siya ng ama at pilit na pinapaamin kung nasaan si Jaehyun. Mariing itinanggi ng mamamatay tao ang lahat, ngunit hindi naniwala ang ama. Pinutol niya ang electronic leg cuffs ng lalaki at nagbanta na kung mamamatay ito ngayon, walang sinuman ang makakahanap sa bangkay nito. Sa gitna ng kanilang pakikipagbuno ay pareho silang nahulog sa isang fish pond. Pagkatapos ay hinila ng ama ang mamamatay tao pabalik sa camper at sinimulang pahirapan ito, desperadong malaman ang katotohanan. Kinagabihan, inihatid ni Park Min-soo si Gina pauwi. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang ama upang sabihin ang tungkol sa pagkidnap sa kanyang kapatid, ngunit hindi ito sumasagot. Matapos ang maraming pagtatangka, naghinala si Gina na baka nagpunta ang kanyang ama upang harapin mismo ang mamamatay tao. Nangako si Park Min-soo na hahanapin niya ang kanilang kinaroroonan upang mapanatag ang loob ni Gina. Umuwi si Gina at natulog hanggang kinaumagahan, ngunit wala pa ring balita mula sa kanyang ama. Wala ring update mula kay Park Min-soo, kaya lalo siyang nabalisa. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa itaas na palapag kung saan naroon ang kanyang baliw na kapatid. Agad siyang umakyat upang tingnan kung ano ang nangyayari. Binuksan ng boyfriend ng kapatid ang pinto at humingi ng paumanhin sa ingay. Tinanggap naman ni Gina ang kanyang paghingi ng tawad. Ngunit biglang sumugod palabas ang kanyang hindi matatag ang pag-isip na kapatid na nagkamaling isipin na magkasintahan sina Gina at ang boyfriend nito. Sa sobrang galit, agad itong sumugod at nagbanta na makikipag-away kay Gina. Nagtipon ang mga kapitbahay upang panoorin ang kaguluhan. Sinubukan ng boyfriend ni Gina na pigilan siya, at sa huli ay sumuko rin siya at bumalik sa kanyang silid. Doon ay napansin niya ang isang parcel na iniwan sa harap ng kanyang pinto. Wala naman siyang in-order, ngunit ang pangalan ng tatanggap ay sa kanya nakapangalan. Dahil sa pag-uusisa, binuksan niya ito at natagpuan ang isang mapangakit na niggown na eksaktong kapareho ng nakita niya dati sa aparador ng kanyang kapatid. Doon niya napagtanto ang ipinahihiwatig nito. Nang makita niya ang delivery vehicle sa malapit, agad niya itong hinabol. Ngunit nang harapin niya ang driver, iginiit nitong wala siyang ipinadalang parcel sa silid number 800. Naghinala si Gina nang mapansin niya ang isang motorbike na mabilis na papalayo. Hinabol niya ito at natuklasang si Charlie ang nagmamaneho na nagtatago sa loob ng supermarket. Nang harapin niya ito, itinanggi ni Charlie na siya ang nagpadala ng parcel. Mas lalo siyang piniga ni Gina ng mga tanong hanggang sa dumating ang security guard. Hiniling ni Gina na makita ang mga camera recording. Sa bandang huli ay napilitang sumunod ang guard. Sa footage ay malinaw na nakita si Charlie na may dalang parcel papunta sa ikawalong palapag. Sinubukan pa niyang umiwas sa paratang, sinasabing maraming silid sa palapag na yon at hindi naman tiyak na kay Gina yon. Bago pa tuluyang maipit si Charlie sa mga tanong, biglang dumating ang presidente ng Women's Union at sinabi na ang parcel ay pagkain na siya mismo ang umorder. Pinagalitan pa niya si Gina dahil buong araw daw itong nagdudulot ng gulo at inutusan pa ang iba na palabasin siya. Tumanggi si Gina at iginiit na may isang taong kinidnap. Ngunit pinawalang bisa yon ng presidente at tinawag siyang delusional. Ngumisi si Charlie at sinabing mas matapang si Gina kaysa sa kanyang kapatid at hindi niya sinasadyang maipakita na may kinalaman siya sa lahat ng ito. Doon napagtanto ni Gina na hindi nag-iisa si Charlie. May iba pang tao sa Rose Villa na nagtatakipan sa isa't isa. Dahil sa sobrang panghihina ng loob, umupo si Gina ng mag-isa habang puno ng desperasyon. Tinawagan niya ang kanyang boyfriend upang maglabas ng sama ng loob, ngunit binrush off lamang siya nito at sinabing nag-exercise siya. Kahit ang totoo ay kasama nito ang isang babaeng kasamahan sa trabaho. Nagsimulang umulan na lalo pang nagpalalim sa pakiramdam ng pag-iisa ni Gina. Pagkatapos, tila isang liwanag sa gitna ng dilim, biglang lumitaw si Park Min-soo na may dalang payong. Natunton na niya ang kinaroroonan ng ama ni Gina. Tulad ng hinala ni Gina, kasama nito ang mamamatay tao. Magkasama silang naglakbay papunta roon habang ibinubuhos ni Gina ang lahat ng kanyang sakit at pangamba sa daan. Samantala, dinalhan ng ama ni Gina ng pagkain ang mamamatay tao sa loob ng camper at pinilit itong magsabi ng totoo. Sinabi niyang kumain ito at sabihin kung nasaan ang kanyang anak na babae. Kinuha niya ang isang stapler mula sa sasakyan at itinapat ito sa balikat ng mamamatay tao bilang babala. Ngunit tiniis lamang ng lalaki ang sakit habang malamig na nakangiti. Tuluyang napuno ng galit ang ama at malakas na inuntog ang ulo
ulo ng mamamatay tao sa salamin. Bago pa siya makagawa ng ibang hakbang, biglang gumanti ang mamamatay tao at sinaksak siya gamit ang pinatalim na takip ng lata. Bumagsak ang ama sa lupa, malubhang sugatan, habang ang mamamatay tao ay tila nasisiyahan sa kanyang paghihirap. Pagdating nina Gina at Park Min-soo, tumakas na ang mamamatay tao. Natagpuan nila ang ama ni Gina na halos wala ng buhay. Agad tumawag si Park Min-soo ng ambulansya, at pagkatapos ay hinabol ang tumatakas na salarin sa tabi ng ilog. Umakyat ang mamamatay tao sa dam at tila handang tumalon. Sinubukan siyang pakalmahin ni Park Min-soo at nangakong makikipag-usap at makikipag-ayos kung mananatili lamang siyang buhay. Bago tumalon ang mamamatay tao, nag-iwan siya ng isang nakakakilabot na salita, "L'amour triomphe de tout," na ang ibig sabihin ay love conquers all. Pagkatapos nito ay itinapon niya ang sarili sa rumaragasang tubig. Wala nang nagawa si Park Min-soo kundi panoorin lamang iyon ng walang magawa. Bumalik siya kay Gina, habang ang ama nito ay isinugod sa ospital sakay ng ambulansya. Sumunod si Gina, labis na nababagabag, habang si Park Min-soo ay nanatili sa lugar upang asikasuhin ang nangyari. Pagbalik niya sa police station, nagulat siya sa kapitan, ngunit agad siyang naparusahan. Sa ilalim ng kanyang pagbabantay, nakasakit pa ng ibang tao ang mamamatay tao bago ito nagpakamatay. Kahit ano pang paliwanag ang ibigay ni Park Min-soo, hindi niya matatakasan ang responsibilidad. Kinagabihan, pumunta siya sa ospital upang kumustahin si Gina. Wala na sa kritikal na kondisyon ang ama nito, ngunit nananatiling walang malay. Dumating din ang bunsong kapatid nila, at doon na sinabi ni Gina ang buong katotohanan, kinidnap si Jae-hyun. Hindi niya ito sinabi noon dahil gusto niyang makapagtuon ang kapatid sa kanyang pag-aaral. Sa sobrang galit, hiniling ng kapatid na malaman kung sino ang may kagagawan nito. Pinatahimik siya ni Gina dahil hindi lugar ang ospital para sa sigawan. Pagkaraan ay inanunsyo ng isang nurse na maaaring pumasok ang mga miyembro ng pamilya upang bumisita sa pasyente. Isa lamang ang pinapayagang pumasok, kaya ang bunsong kapatid ang unang pumasok sa loob. Naiwan si Gina sa labas at mahina niyang ibinulong sa sarili na sana ay mabuhay ang kanilang ama. Kahit na pakiramdam niya ay hindi naman siya nito tunay na pinahalagahan. Kinabukasan, bumalik si Gina sa Rose Villa. Pagkatapos maligo, lumabas siya sa balcony upang pakalmahin ang kanyang isip. Habang nakatingin siya sa one-way street sa harap ng villa, bigla siyang may napagtanto. Agad siyang nagpunta sa matabang hacker upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kung dinala man ng kidnapper si Jae-hyun gamit ang sasakyan, kailangan nilang dumaan sa one-way street na yon. Ngunit walang anumang sasakyang naitala ng security camera sa dulo ng kalsada bandang alas 4 ng madaling araw. Doon na pag-isip ni Gina na hindi kailanman umalis si Jae-hyun sa Rose Villa. Nakatago pa rin siya sa loob nito. Sumang-ayon ang hacker at naghahanda na sana siyang iulat ito kina Gina at Park Min-soo. Ngunit naunahan na siya ni Gina sa pag-unawa sa nangyari. Samantala, ipinagpatuloy ni Park Min-soo ang kanyang investigasyon. Sa Research Institute ni Jae-hyun, sinabi ng isang kasamahan na inayos na ni Jae-hyun ang kanyang mga gamit at naghahanda na siyang lumipat ng trabaho. Dahil wala silang ibang lead, sinundan ni na Park Min-soo at ng babaeng pulis ang boyfriend ni Jae-hyun. Sa oras ng pagkidnap, nasa Canada ito para sa isang business trip kasama ang isang ministro. Kinumpirma pa ito ng isang pahayagan. Pagbalik niya, hindi niya makontak si Jae-hyun kaya nag-report din siya sa pulis na nawawala ito, tulad ng ginawa ng pamilya. Nag-aalala siya at tinanong si Park Min-soo kung may masamang nangyari na ba kay Jae-hyun, ngunit hindi makasagot si Park Min-soo. Bigla na lamang nakatanggap ng tawag ang boyfriend ni Jae-hyun at nagpaalam sandali. Kasabay nito, tumawag din si Gina kay Park Min-soo at sinabi na may natuklasan siyang bagong clue. Agad silang bumalik ng babaeng pulis sa Rose Villa. Doon, muling sinusuri ni na Gina at ng hacker ang mga video footage. Ang kamera sa gusali sa tapat na nakatutok sa hagdan ay bahagyang natatakpan ng mga puno. Magkakasama nilang pinuntahan ang blind spot na yon. Isa pala itong parking lot. Ipinaliwanag ng hacker na ang pagkidnap ay naganap sa building number 117, habang ang kamera sa tapat ay nasa building number 116. Sa pagitan ng dalawang gusali ay ang parking lot. Kung tumawid man ang kidnapper sa one-way street upang umalis sa villa, siguradong makikita iyon ng kamera sa dulo ng kalsada. Ngunit walang ganitong footage. Sa oras ng insidente, natuklasan ng hacker ang isang bakas ng galaw na papunta sa building number 118 at building number 119. Malaki ang posibilidad na iyon ang rutang ginamit ng kidnapper upang makatakas. Dahil alam ng kidnapper kung paano samantalahin ang mga blind spot ng security camera upang mailabas si Jae-hyun nang hindi napapansin, malinaw na isa itong taong pamilyar sa bawat sulok ng Rose Villa. Ayon sa matabang hacker, malamang na nakakulong si Jae-hyun sa building number 118 o building number 119. Ngunit hindi pa rin sigurado si Park Min-soo. Kung walang matibay na ebidensya, hindi maaaring maglabas ng search warrant ang pulis batay lamang sa hinala.
Dahil sa sobrang pagkadismaya, galit na bumalik si Gina sa kanyang silid. Habang naglilinis siya, napansin niya ang parcel mula kahapon, ang naglalaman ng nightgown. Sa pagkakataong ito ay napansin niya ang address ng delivery company na nakalimbag dito. Determinado, pumunta si Gina sa kumpanya upang magtanong. Ngunit doon niya nalaman na hindi pala yon tunay na invoice ng kumpanya. Isa lamang pala itong sample na ibinibigay nila sa kanilang mga partner. Ang mga tunay na invoice ay may barcode. Nang hilingin ni Gina ang listahan ng kanilang mga partner, natuklasan niyang kabilang dito ang supermarket ng Rose Villa. Lalo siyang naghinala at naisip niyang si Charlie ang nagpadala sa kanya ng nightgown. Kinagabihan, bumalik si Gina sa kanyang silid at nakita ang matabang hacker na nag-install ng kamera sa labas ng kanyang pinto. Ipinakiusap ito ni Park Min-soo upang maitala kung may mangyaring kakaiba. Ikinonekta ng hacker ang kamera sa laptop ni Gina upang siya mismo ang makapag-monitor nito. Bago umalis, may isa pang pabor na hiniling si Gina sa hacker. Imbestigahan si Charlie, ang empleyado ng supermarket. Pumayag naman ito. Pagkaraan, tinawagan ni Gina ang kanyang boyfriend upang maglabas ng sama ng loob, ngunit tila antok na antok ang boses nito. Nang malapit na niyang ibaba ang tawag, narinig niya ang boses ng ibang babae sa tabi nito. Nabigla si Gina at napagtanto niyang may ibang babae ang kanyang boyfriend. Sa sobrang sakit ng damdamin, uminom siya ng alak at tinawagan si Park Min-soo habang umiiyak. Sinubukan siyang pagaanin ni Park Min-soo at pinaalalahanan siyang malakas siyang tao at darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan ng umaga, naalala ni Gina ang hiling ni Park Min-soo na hanapin ang laptop ng kanyang kapatid. Naalala niya ang kahong-kahoy na ginawa ng kanilang ama para sa magkapatid upang lagyan ng kanilang mga gamit. At doon na niya natagpuan ang laptop ni Jaehyun. Sa mismong sandaling iyon, tumawag ang matabang hacker na may bagong impormasyon. Matapos niyang mahack ang cellphone ni Charlie, natuklasan niyang isa pala itong pervert na nagtatago ng napakaraming hubad na larawan ng mga babae. Nakolekta rin niya ang mga larawan ni Jaehyun mula sa social media, na nagpapahiwatig na matagal na nitong pinupuntirya ang babae. Habang tinitingnan ang mga selfie ni Charlie, may napansin si Gina na kakaiba. Dahil sa kanyang hinala, bumalik siya sa supermarket at naghintay hanggang magsara ito. Pagkatapos ay palihim siyang pumasok sa loob. Sa loob ay natagpuan niya ang isang hunting gun at ilang nakakakilabot na mannequin na katulad ng nakasabit sa balcony noon. Bago pa niya lubusang maunawaan ang nakita, narinig niya ang mga yabag. Bumalik na si Charlie. Agad nagpadala si Gina ng mensahe kay Park Min-soo upang humingi ng tulong. Nang mapansin ni Charlie na may taong pumasok sa loob, kumuha siya ng shotgun at nagsimulang maghanap sa paligid ng mga manikin. Habang abala ito, sinubukan ni Gina na tumakas. Ngunit napansin siya ni Charlie at agad siyang hinabol. Sa tuwa ni Charlie, para lamang itong totoong pangangaso. Mabilis na tumakbo si Gina, ngunit dahil sa takot ay napilitan siyang magtago sa bubong ng supermarket. Sa sandaling iyon ay dumating si Park Min-soo. Nagpakilala siya bilang isang patrol officer at hinarap si Charlie. Wala itong nagawa kundi umatras. Pagkatapos ay hinila ni Park Min-soo si Gina sa isang tabi at pinagalitan siya dahil sa napakadelikadong ginawa niyang pagpasok ng mag-isa. Ibinahagi ni Gina ang kanyang pinakabagong natuklasan sa matabang hacker. Hinala niya na matagal nang sinusundan ni Charlie si Jaehyun at nais pa niyang magsiyasat upang makahanap ng matibay na ebidensya. Ngunit habang abala ang hacker sa pagtatrabaho, dumating ang isang korporal, nilagyan siya ng posas at binalaan dahil sa paghahak ng walang pahintulot. Nakialam si Gina at iginiit na siya ang may pananagutan. Sinabi niyang kung hindi pa kakawalan ni Park Min-soo ang hacker, aaminin niya sa police station ang sarili niyang iligal na ginawa. Dahil dito ay napilitan si Park Min-soo na magpakumbaba. Upang humingi ng paumanhin dahil nadamay ang hacker sa gulo, inilabas siya ni Gina upang kumain ng barbecue. Habang nasa restaurant sila, ibinahagi ni Park Min-soo ang nakakabahalang balita. Ang kaso ng pagkidnap kay Jaehyun ay nailipat na sa ibang team na pinamumunuan ni Captain Jang. Agad na sumimangot ang matabang hacker. Kilala raw si Jang sa pagpeke ng ebidensya kapag may sapat na bayad. Sinubukan naman ni Park Min-soo na pagaanin ang loob ni Gina. Sinasabing hindi ganoon kadaling magpeke ng ebidensya. At dahil mahusay na investigador si Jang, maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang sa kaso. Nangako si Park Min-soo na babantayan niya ang bawat kilos ni Jang at hindi niya pababayaan si Gina. Tinukso naman ng hacker si Park Min-soo, sinasabing may gusto ito kay Gina, na naging dahilan upang matawa si Gina kahit na mabigat pa rin ang sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Park Min-soo si Gina pauwi. Pagdating sa kanyang silid, napagtanto ni Gina na nakalimutan niyang ibigay kay Park Min-soo ang laptop ni Jaehyun. Dahil sa pag-uusisa, siya na mismo ang nagbukas nito. Nakita niya ang isang file na may pamagat na Beard Association. Kailangan ito ng password upang mabuksan. Nag-text siya kay Park Min-soo tungkol dito, ngunit ang mensahe niya ay naharang ng misteryosong babaeng matagal nang sumusunod sa kanya.
Nang makita ng babae na natagpuan ni Gina ang laptop, ngumiti ito ng may masamang balak. Kinabukasan, pumunta si Gina sa apartment manager upang humingi ng listahan ng mga sasakyang nakaparada sa parking lot at access sa kanilang black box para makahanap ng mga posibleng clue. Ngunit tumanggi ang manager. Sa sandaling iyon, may isang matandang babae na biglang pumasok at nagreklamo tungkol sa mabahong tubig mula sa gripo at iginiit na suriin ang water tank. Nangako ang manager na imbestigahan ito. Sinundan ni Gina ang matandang babae, kumuha ng isang bote ng tubig mula sa kanyang silid at inilagay ito sa mesa ng manager. Ipinahiwatig ni Gina ang kanyang hinala na maaaring may nabubulok na bangkay sa loob ng water tank. Sinabi ng manager na dapat siyang pumunta sa pulis at humiling ng search warrant. Agad na nagtungo si Gina sa police station upang humingi ng tulong kay Park Min-soo. Ngunit sa malas, narinig ito ni Captain Jang. Dahil wala na siyang otoridad sa kaso, dinala ni Park Min-soo si Gina sa isang cafe at ipinaliwanag na hindi na siya maaaring opisyal na tumulong sa kanya. Sa kabila nito, nagtiwala pa rin si Gina sa kanya at ibinigay ang laptop ni Jaehyun. Dahil ayaw niyang sirain ang tiwala ni Gina, sinimulan ni Park Min-soo ang pag-imbestiga kay Charlie. Ngunit lumabas na may alibi si Charlie sa araw ng krimen, kaya tila naipit muli ang investigasyon. Bigla na lamang dumating ang isang konvoy ng pulis sa Rose Villa. Nakakuha si Captain Jang ng search warrant. Sa kabila ng kanyang masamang reputasyon, ipinakita niyang mahusay siyang investigador. Isinara niya ang buong villa at iniutos ang masusing paghahalughog. Nagkagulo ang mga residente. Inutusan ni Jang ang manager na buksan ang pinto patungo sa rooftop upang masuri ang water tank. Alam niyang kung wala silang makitang kahit ano, masisira ang kanyang kredibilidad sa harap ng chief ng police station. Hindi nagtagal ay may natagpuan ng mga pulis. Sa loob ng water tank ay may isang bangkay. Nang marinig ni Gina ang balitang iyon mula sa ibaba, nakiusap siya kay Park Min-soo na dalhin siya sa rooftop upang makumpirma niya mismo. Ginamit ni Park Min-soo ang kanyang otoridad bilang pulis at sinamahan siya pataas upang makita niya ang katotohanan. Noong una, tumanggi ang team number 1 na papasukin sa rooftop sina Gina at Park Min-soo. Galit na galit si Park Min-soo at pinaalalahanan sila tungkol sa tamang proseso. Kapag may natagpo ang bangkay, kailangang kumpirmahin ng pamilya ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Sa huli, napilitan si Captain Jang na payagan silang pumasok. Magkahawig ang suot ng bangkay, ngunit hindi iyon si Jaehyun. Ito pala ang ina ni Charlie na may problema sa pag-isip. Nang dalhin ng mga pulis pababa ang bangkay, nagkunwari si Charlie na umiiyak. Nang tanungin siya, sinabi niyang wala siyang alam at ipinaliwanag na madalas daw mawala ang kanyang ina ng ilang araw na hindi napapansin ng iba. Dahil wala ng ibang lead, umatras na rin ang mga pulis. Tinulungan ni Park Min-soo si Gina pababa ng gusali, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang bunsong kapatid na lalaki. Nagising na raw ang kanilang ama. Agad na nagmadali si Gina papunta sa ospital. Ang unang tanong ng kanyang ama ay kung nahanap na ba niya si Jaehyun. Pagod at puno ng emosyon si Gina, kaya napataas ang kanyang boses. Nainis siya dahil hindi man lang nito tinanong kung kumusta siya o kung gaano kahirap ang pinagdaraanan niya. Dahil sa kanyang pagsigaw, napatingin ang ibang tao sa paligid. Dinala siya ng bunsong kapatid sa labas upang pakalmahin. Pagkatapos ay tinanong siya nito kung anong klaseng tao sa tingin niya si Jaehyun. Para kay Gina, perpekto ang kanyang kapatid, matagumpay sa trabaho at sa karir. Ngunit hindi sumang-ayon ang bunsong kapatid. Ibinunyag niya na maraming bagay na itinatago si Jaehyun mula sa pamilya. Naglabas siya ng isang video. Sa video ay makikita si Jaehyun na nakasuot ng masyadong mapang-akit na damit habang nagla-livestream upang makatanggap ng mga donasyon. Nagulat si Gina. Ang babaeng nasa video ay si Jaehyun nga. Ito ang lihim na bahagi ng kanyang kapatid na matagal nitong itinago. Gayunpaman, kumbinsido si Gina na may dahilan ito. Bakit naman gagawin ng isang mayamang babae tulad ni Jaehyun ang ganitong bagay para sa pera? Upang maunawaan ito, kailangan muna niyang mahanap ang kanyang kapatid. Samantala, sa ibang lugar, pinapanood ng kapitbahay ni Jaehyun na may sakit sa pag-isip ang live stream na may baluktot ng ngiti. Kinutya niya si Jaehyun bilang isang spoiled na babae at ipinakita ang video sa kanyang boyfriend. Balak itong ipakalat sa mga residente ng villa. Sinubukan siyang pigilan ng lalaki at binalaan na nawawala pa rin si Jaehyun at lalo lamang masasaktan ang kanyang pamilya kapag kumalat ang katotohanan. Ngunit hindi siya nakinig at ipinakalat ang video sa buong apartment. Hindi nagtagal, nagsimulang magsismisan ang mga kapitbahay. Tinawag nila si Jaehyun na isang prostitute na nagpapanggap na mabait upang makaakit ng mga lalaki. Mabilis na kumalat ang mga bastos na salita hanggang makarating ito sa presidente ng Women's Union. Iginiit ng mga residente na paalisin sa villa ang pamilya ni Jaehyun. Nanatiling tahimik ang presidente. Kalaunan, isang babaeng may maikling buhok ang dumating upang kausapin ng pribado ang presidente. Nang makaalis ang iba, sunod-sunod niyang sinampal ang presidente at sinisi ito dahil hinayaan nitong may mamatay sa Rose Villa
bagay na maaaring makasira sa kanilang hindi pa natatapos na plano. Iniutos niyang gumawa ng hakbang ang presidente. Ngunit sumagot ang presidente ng may galit. Sinabi nitong hindi siya aso at huwag siyang utusan. Nang tangkain muli ng babaeng may maikling buhok na sampalin siya, lumaban ang presidente. Hinawakan niya ang buhok ng babae at nagbabala na kahit pa may malakas itong koneksyon, kaya niya itong patumbahin sa loob lamang ng ilang segundo. Napahiya ang babae at napilitang umatras. Binuhusan siya ng tubig ng presidente at pinalayas. Samantala, nagsagawa ang pulisya ng autopsy sa ina ni Charlie. Natuklasan nilang may nakatagong susi sa loob ng kanyang bibig. Iniulat ng forensic examiner kay Captain Jiang na nalunod ang biktima sa loob ng water tank. Hindi siya pinatay at itinapon doon. Ibinigay ng forensic team ang susi kay Captain Jiang at ipinaliwanag na ang biktima mismo ang lumunok nito. Walang sinumang puwersahang nagpasok ng susi sa kanyang bibig. Gayunpaman, napatunayang ang jacket na suot ng baliw na babae ay kay Jae-hyun at natagpuan din dito ang kanyang yene. Napakunot ang noo ni Captain Jiang habang iniisip ang koneksyon ng mga ito. Nagawa na ng forensic team ang kanilang bahagi. Ngayon ay nasa pulis na ang investigasyon. Nagmamadaling umalis ang pathologist at iniwan si Jiang na malalim ang iniisip. Ibinigay niya ang susi sa isang pulis na may salamin at inutusan itong hanapin kung anong kandado ang pagbubuksan nito. Pagkaalis ng mga pulis, bumalik si Gina sa rooftop. Doon, natagpuan niya ang bracelet ng kanyang kapatid sa loob ng tangke, kung saan natagpuan ang bangkay. Ipinakita niya ito kay Park Min-soo na kakarating pa lamang. Ang bracelet na yon ay alaala mula sa kanilang ina at para sana kay Jae-hyun. Ang sirang lock nito ay tila nagpapahiwatig na napunit ito. Naalala ni Gina kung paanong minsang sinubukan ng baliw na babae na nakawin ang kanyang kwintas. Posibleng ninakaw din nito ang bracelet na ito. Kung ganoon, maaaring alam nito kung nasaan si Jae-hyun. Ngunit ngayong patay na ito, pakiramdam ni Gina ay wala na siyang magagawa. Biglang naalala ni Gina ang isang video kung saan sumasayaw si Jae-hyun. Ipinakita niya ito kay Park Min-soo, ngunit nagduda ito kung totoo nga iyon. Pumunta sila sa matabang hacker upang suriin ang video. Matapos itong pag-aralan, kinumpirma ng hacker na hindi talaga si Jae-hyun ang nasa video. Isa itong deepfake, kung saan ang mukha ni Jae-hyun ay mahusay na idinikit sa katawan ng ibang babae. Sa pamamagitan lamang ng masusing pagtingin sa mga mata nito natuklasan ang katotohanan. Nayanig si Gina, sino ang gagawa ng ganito at bakit? Nagkibit balikat lamang ang hacker, ngunit nangako si Park Min-soo na imbestigahan ito. Ang paggamit ng deepfake upang pagsamantalahan ng iba ay isang krimen na maaaring magdulot ng hanggang 7 taon na pagkakakulong. Kinagabihan, nalaman ni Gina na nagbukas ng message room ang presidente ng Women's Association. Umaasang makapagpahinga at makakalap ng impormasyon, nagpunta siya roon. Sa una ay tumanggi ang presidente, ngunit nang mag-alok si Gina ng dobleng bayad, pumayag din ito. Sa loob, narinig ni Gina ang mga tiyahin na nag-uusap tungkol sa pagpatay. May isang nagbanggit kay Charlie. Ayon sa kanila, siya ang may pinakamalaking pakinabang sa kabaliwan ng kanyang ina, dahil ang babae ang may-ari ng Rose Villa at may malaking kayamanan. Hiniling ng presidente kay Gina na maghubad para sa masahe, ngunit nahihiya si Gina kaya balikat lamang ang kanyang inilantad. Nagsagawa ang presidente ng acupressure upang tulungan siyang makapag-relax. Pagkatapos nito, bumalik si Gina sa kanyang silid. Habang nakahiga siya, nabulabog siya sa malakas na pagtatalo ng mag-asawang nakatira sa itaas. Maya-maya, may lalaking nakasuot ng itim na lumitaw sa hallway. Nag-spray ito ng usok upang takpan ang kamera sa labas ng pinto ni Gina, pagkatapos ay pilit na pumasok sa loob at nagsimulang maghalughog. Isang ingay ang gumising kay Gina. Agad na idinikit ng lalaki ang kutsilyo sa kanyang lieg at hiniling ang laptop ni Jae-hyun. Sa pagsuway, itinapon ni Gina ang laptop palabas ng bintana. Sa galit ng lalaki, sinaktan niya si Gina at sinubukang sakalin ito. Nawalan ng malay si Gina at kinaladkad papunta sa banyo. Nang magising siya, nakatali na ang kanyang mga kamay at paa, at mabilis na pumapasok ang tubig sa bathtub. Nagpumiglas siya at sumigaw ng tulong, ngunit wala na ang lalaki. Bumaba ito upang kunin ang laptop, ngunit nabigo siya. Ang talagang gusto niya ay ang laptop ni Jae-hyun. Samantala, hinanap ni Park Min-soo ang babaeng pulis na si Ah. Natanggal na siya sa investigative team at ngayon ay naka-assign na lamang sa traffic duty. Hinarap ng babaeng pulis ang salarin, hinipan ang gong at inilabas ang kanyang baril upang kontrolin ito. Ngunit tinawanan lamang siya ng lalaki at walang takot na kinutya pa siya. Pati na rin ang pagbibitiw ng malaswang biro. Sa tamang sandali ay dumating si Park Min-soo, galit na galit dahil sa pang-insulto sa otoridad ng babaeng pulis. Malakas niyang ibinangga ang ulo ng lalaki sa kotse, halos kumulo sa galit. Nagulat ang babae sa tindi ng kanyang reaksyon, ngunit ipinaliwanag ni Park Min-soo na hindi niya papayagang bastusin ang kanyang karera, pati na rin ang sa kanya. Pinilit niya ang lalaki na sumailalim sa breathalyzer test,
at lumabas na sapat ang resulta upang bawiin ang kanyang lisensya. Dahil sa paglaban sa otoridad ng pulis, haharap din siya sa pag-aresto. Biglang nakatanggap si Park Min-soo ng desperadong tawag mula kay Gina. Agad niyang iniwan ang lugar. Nagawa ni Gina na maputol ang tali sa kanyang mga kamay at makatakas. Ngunit hinahanap pa rin siya ng lalaking nakaitim. Sa kabutihang palad, si Park Min-soo ang unang nakatagpo sa kanya. Binalot niya si Gina ng kanyang coat at dinala sa kanyang sasakyan. Tumanggi si Gina na pumunta sa ospital dahil ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama at kapatid. Sa halip, dinala siya ni Park Min-soo sa kanyang bahay at nangakong poprotektahan siya. Pagdating nila roon, agad na sinabi ni Gina na gusto niyang maligo. Hindi sigurado si Park Min-soo kung ano ang kailangan niya, kaya nagmadali siyang pumunta sa supermarket at bumili ng iba't ibang uri ng damit pambabae. Nang makita ni Gina ang kanyang ginawa, labis siyang naantig. Walang sinuman, kahit ang kanyang pamilya o boyfriend, ang nag-alaga sa kanya ng ganoon. Tahimik lamang na sinabi ni Park Min-soo na iyon ang nararapat para sa mga babae. Pagkaraan, nais ni Park Min-soo na siya satin ang bahay ni Gina, kaya ibinigay niya ang password nito. Habang naghihintay, nakatulog si Gina. Kinaumagahan, hindi pa rin bumabalik si Park Min-soo. Nasa labas pala ito at inaalagaan ang kanyang hardin. Lumapit si Gina sa kanya at ipinakita niya kung paano magpatubo ng puno sa tubig. Sinabi ni Gina na sana ay maging tulad siya ng isang puno na maaaring magsimula muli sa buhay sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kapaligiran. Hinikayat siya ni Park Min-soo at sinabing kaya ring magsimulang muli ng mga tao. Ngunit pesimistiko si Gina. Para sa kanya, ang puno ay maaaring muling tumubo kahit maputol. Ngunit ang sirang reputasyon ng tao ay mananatili habang buhay. Upang pagaanin ang usapan, tinanong ni Park Min-soo kung saan nila ilalagay ang puno. Magkasama nilang inilagay ito sa mesa kung saan pinakamalakas ang liwanag. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Park Min-soo ng tawag. Nasuri na ng babaeng pulis ang computer ni Jae-hyun. Natuklasan niya na maraming beses na bumisita sa silid ni Jae-hyun ang presidente ng Women's Association upang balaan siya na huwag ipadala ang isang partikular na report. Ngunit matatag si Jae-hyun at pinaalis ang presidente. Pagbalik sa kasalukuyan, inihatid ni Park Min-soo si Gina pabalik sa kanyang bahay. Hindi inaasahan, biglang lumitaw ang kanyang boyfriend. Walang nais sabihin si Gina, ngunit iginiit nitong mag-usap sila. Sa isang restaurant, sinubukan ni Gina na tapusin ang kanilang relasyon ng maayos at hiniling na hayaan na siya. Sa halip, inakusahan siya ng lalaki na may iba siyang kinikita. Ibinunyag ni Gina ang pagtataksil nito sa ibang babae habang wala siya. Itinanggi ito ng lalaki, ngunit galit na umalis si Gina. Samantala, iniulat ni Park Min-soo kay Captain Jang ang nangyaring pagpasok sa bahay ni Gina at pinaghinalaang may kaugnayan ito sa pagkidnap kay Jae-hyun. Ngunit mariin siyang pinagsabihan ni Jang at ipinagbawal na makialam sa kaso ng Team No. 1. Tiniis ni Park Min-soo ang pagsaway, ngunit nakiusap siya kay Jang na magpadala ng mga pulis sa bahay ni Gina. Sa huli, napilitan si Jang na pumayag. Pagbalik ni Park Min-soo sa police station, nakatanggap siya ng larawan mula sa babaeng pulis na nakuha mula sa computer ni Jae-hyun. Nakilala ito ng isang kasamahan bilang Light Tower na may kaugnayan sa Church of God. Sa tulong ng isang profesor ng religious studies, nalaman ni Park Min-soo na ang kultong ito ay nagpalaganap ng hedonism sa Korea noong mga taong 2000 na nagdulot ng maraming mass suicide. Sinasamba nila ang isang leader na nagsasabing siya ang kinatawan ng Diyos. Ngunit sa katotohanan ay sumusunod sila sa demonyong si Lord Raphael. Ang pinuno ng kulto na si Jang Tae-man ay napabagsak na, ngunit ang kanyang babaeng tagasunod na si Han Hongdo ay nakatakas. Mas tuso pa raw ito kaysa sa kanyang pinuno. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Captain Jang ang mga pulis patungo sa bahay ni Gina. Nalinis na ang banyo kaya naguluhan ang mga pulis. Biglang may narinig na ingay mula sa balcony. Binuksan ni Gina ang bintana at doon niya natuklasan ang kanyang kapatid na nakabitin. Nataranta si Gina at nagmakaawa sa mga pulis na iligtas ang kanyang kapatid. Habang nakabitin si Jae-hyun, mahina nitong binigkas ang huling pangungusap. Kasalanan mo ang lahat. Wala nang oras si Gina upang unawain ang mga salitang iyon. Napasigaw siya at agad humiling ng ambulansya. Mabilis na dinala si Jae-hyun habang nagtitipon ang mga tao upang panoorin ang kaguluhan. Samantala, agad na pinangunahan ni Captain Jang ang kanyang team na umalis upang maiwasan ang mga mamamahayag. Ngunit habang nasa daan, nakatanggap sila ng nakapanghihilakbot na balita. Namatay si Jae-hyun bago pa man makarating sa ospital. Hindi mapakali ang bunsong kapatid habang ikinulong ni Jin-a ang sarili sa loob ng silid, lunod sa matinding kalungkutan. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang kapatid sa sarili niyang mga mata, ngunit wala siyang nagawa upang pigilan ito. Mas masakit pa, paulit-ulit na umuukit sa kanyang isip ang huling mga salita ni Jae-hyun na siya ang sinisisi. Naghintay si Park Min-soo sa labas ng kanyang pinto, ngunit tumanggi si Jin-a na magbukas. Sa huli, umalis siya at nangakong hahanapin ang katotohanan para sa kanya. Kinabukasan, biglang lumitaw si Charlie sa police station at nagpakilalang siya ang kidnapper. Binati pa niya si Park Min-soo nang may pangungutya.
Dahil dito, hiniling ni Park Min-soo sa babaeng pulis na sumama sa investigasyon ng Team Number 1. Nag-alinlangan siya, ngunit mabilis na umalis si Park Min-soo kaya wala na siyang pagkakataong tumanggi. Kinagabihan, nagdala si Park Min-soo ng pagkain para kay Jin-ah. Patuloy pa rin siyang pinahihirapan ng konsensya at paulit-ulit na binabanggit ang huling paratang ng kanyang kapatid. Sinubukan siyang patahanin ni Park Min-soo at sinabing tiyak na may mas malalim pang dahilan sa likod ng mga salitang iyon at tutulungan niya siyang alamin ang katotohanan. Samantala, nilapitan ng babaeng pulis ang pulis na may salamin upang magtanong tungkol sa mga bagong balita. Ikinuwento nito ang lahat. Umamin si Charlie na siya ang nag-upload ng deepfake video ni Jae-hyun sa internet at naaresto siya dahil sa paninirang puri. Tungkol naman sa misteryosong susi, sinabi niyang nasuri na niya ang bawat kandado sa Rose Villa ngunit wala ni isa ang tumugma. Dahil sa pagkadismaya, itinago na lamang niya ito sa evidence room. Sinamantala ng babaeng pulis ang pagkakataon at nag-alok na tutulungan niyang hanapin ang kandado kapalit ng suporta nito upang maibalik siya sa kanyang dating posisyon. Pumayag ang lalaki at ibinigay sa kanya ang susi. Sa ospital naman, binisita ni Jin-ah ang kanyang ama. Sa kanyang mukha pa lamang ay alam na nitong may nangyari kay Jae-hyun. Nang aminin ni Jin-ah na wala na ang kanyang kapatid, lubos itong nadurog. Kinabukasan, kinumpirma ng forensic report na pinatay si Jae-hyun at ginawa lamang na parang pagpapakamatay ang kanyang pagkamatay. Sinakal muna siya bago isinabit at may sugat din sa likod ng kanyang ulo. Ipinahiwatig ng pulis na may salamin na mahirap isabit ang isang may sapat na gulang na babae nang walang tulong. Napagtanto ni Captain Jang na mas komplikado pa ang kaso kaysa sa inaakala nila. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, nalaman ng pulisya na ang bra na sinabing custom-made para kay Jae-hyun ay hindi pala espesyal na ginawa para sa kanya. Isa lamang pala itong regalong ibinibigay sa mga guest ng isang hotel. Ibig sabihin, nagsinungaling si Gina at pinagbintangan pa ang mamamatay tao. Mas nakakagulat pa, hindi ito ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang pagkawala ng isang tao. 3 taon na ang nakalipas, nalunod sa isang lawa ang kanyang boyfriend. Dahil dito, nagsimulang pagdudahan ni Captain Jang si Gina. Inutusan niya ang kanyang team na alamin ang kanyang alibi noong araw na kinidnap si Jae-hyun. Sa libing ni Jae-hyun, maraming tao ang dumating upang magbigay galang, kabilang ang mga kasamahan niya mula sa Research Institute. Isa sa kanila ang nagbabala kay Jin-ah na huwag na siyang bumalik sa hotel kung nais niyang makaiwas sa gulo. Nagpasalamat si Jin-ah sa payo. Samantala, ipinaalam ng babaeng pulis kay Park Min-soo na si Charlie ang nag-upload ng video ni Jae-hyun, ngunit sa hindi malamang dahilan ay malaya pa rin ito. Sa galit, pinuntahan ni Park Min-soo si Charlie sa supermarket at sinuntok ito, kahit alam niyang maaaring ikapahamak iyon ng kanyang trabaho. Pagkaraan, binisita niya si Jin-ah. Nang makita niya ang matinding kalungkutan nito, naniwala siyang isa itong mabuting kapatid. Sumandal si Jin-ah sa kanyang balikat at nagtiwala sa kanya. Kinagabihan, isinara ni Charlie ang supermarket at galit na tinawagan ang isang kaibigan upang magreklamo tungkol kay Park Min-soo. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi, may isang aninong lumitaw, ang lalaking nakaitim. Walang sinabi ang lalaki at bigla na lamang sinaksak si Charlie hanggang sa mamatay ito. Kinabukasan, siniyasat ng pulisya ang lugar ng krimen. Bagamat puno ng dugo ang paligid, wala silang natagpo ang bangkay o sandata. Samantala, isinagawa na ang cremation kay Jae-hyun. Lahat ay umiiyak maliban kay Jin-ah na nanatiling malamig at tahimik. Galit siyang hinarap ng kanyang ama at tinanong kung bakit hindi man lamang siya umiyak. Hindi sumagot si Jin-ah. Pagkaraan, tahimik siyang umalis sa Rose Villa at hindi pinansin ang pagsusumamo ng kanyang kapatid. Bigla namang tumawag si Captain Jang at pinapapunta siya sa police station. Pumayag si Jin-ah. Pagdating sa interrogation room, diretsahang sinabi ni Jang ang kanyang pakay. Kalimutan na niya ang pagiging pamilya dahil isa na siyang suspect. Narinig niyang mahusay daw itong magsinungaling at kayang sumagot ng mga tanong nang hindi kumukurap. At ngayon, balak niya itong patunayan. Inilatag ni Captain Jang ang ebidensya, ang bra ni Jae-hyun. Hindi pala ito natatangi, taliwas sa sinabi ni Jin-ah. Mahigpit siyang tinanong ni Jang. Inamin ni Jin-ah na sinubukan niyang idamay ang mamamatay tao. Dahil desperado siyang mahanap agad ang kanyang kapatid, nais niyang magkaroon ng malinaw na suspect. Pagkatapos ay hiniling ni Jang ang kanyang alibi noong araw ng pagkidnap. Ipinaliwanag ni Jin-ah na pumasok siya sa trabaho, pagkatapos ay nakipag-date at nag-shopping kasama ang kanyang boyfriend, at nakabalik sa kanyang silid bandang alas 9 ng gabi. Ngunit ayon sa kalkulasyon ni Jang, sapat pa rin ang oras upang bumiyahe siya mula Busan patungong Seoul at kidnapin ang kanyang kapatid. Inakusahan siya ni Jang na ginamit ang pagkakakilanlan ni Jae-hyun sa isang dating api, at ipinagpalagay na nais ni Jin-ah na mamatay ang kanyang kapatid upang siya ang pumalit dito. Tumutol si Jin-ah at sinabing malinaw sa video na ang kidnapper ay may buhat na si Jae-hyun,
isang bagay na hindi niya kayang gawin sa pisikal na lakas. Sumagot si Jiang na may mga kasabwat ang kidnapper. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang kanyang teorya. Una, bumalik si Jin-ah sa bahay upang ihanda ang eksena at nag-iwan ng dugo ng pusa upang ituro ang isang taong may problema sa pag-isip bilang mamamatay tao. Ikalawa, sinadya niyang galitin ang kanyang ama upang harapin ang lalaki, upang masigurong may masisirang ebidensya. Ikatlo, inayos niyang magmukhang biktima siya ng pag-atake ng lalaking nakaitim. Nagduda si Jiang kung tunay iyon dahil sa tingin niya ay hindi siya makaliligtas kung totoong pag-atake iyon. Sa huli, binanggit niya ang pagkakalunod ng boyfriend ni Jin at 3 taon na ang nakalipas. Tinanong niya kung siya rin ba ang may kagagawa nito. Nagdilim ang mukha ni Jin-ah at naging matalim ang kanyang tingin. Tinapos ni Jiang ang interogasyon at binalaan siyang hindi na lamang siya saksi. Sa lalong madaling panahon ay ituturing na siyang suspect. Paglabas niya sa police station, dinumog siya ng mga mamamahayag. Walang buhay ang kanyang mukha habang hindi niya sila pinapansin hanggang sa dumating si Park Min-soo upang samahan siya. Siya lamang ang taong pinagkakatiwalaan ni Jin-ah. Kinagabihan, nakatanggap si Jiang ng panibagong forensic report. Sa katawan ni Jin-ah ay may bakas ng Ni-12 fertilizer at mga buto ng halamang Kapensite rotundifolia. Ngunit hindi kailanman nagtanim si Jae-hyun ng ganoong halaman. Naalala ni Jiang ang pulis na may salamin na madalas makipag-usap kay Jin-ah gamit ang alias na Kapensit. Posible bang siya ang kasabwat nito? Inutusan ni Jiang ang kanyang team na kolektahin ang lahat ng chat record at tukuyin kung sino si Kapensit. Samantala, patuloy ang paghahanap ng babaeng pulis sa misteryosong susi. Dahil wala siyang mahanap na kandado sa villa, pumunta siya sa landfill kung saan itinatapon ng mga residente ang kanilang mga lumang gamit. Matapos ang ilang oras na paghahanap, nakakita siya ng door handle na tumutugma sa susi. Dinala niya ito pabalik sa evidence room upang suriin ang fingerprint. Kalaunan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kapitan na nagpapapunta sa kanya sa isang barbecue restaurant. Sumali na raw ang team number 2 sa investigasyon at nakakita ng mga kahalintulad na clue. Posibleng may kaugnayan ang krimen sa mga halaman. Si Park Min-soo, na may kaalaman sa botany, ay nagsalita ng mahaba tungkol sa iba't ibang uri ng halaman. Dahil dito ay nagsimulang magduda ang kapitan. Naisip niya kung maaaring magkasabwat sina Park Min-soo at Jin-ah, lalo na't napakalapit nila sa isa't isa. Kinagabihan, bumalik si Park Min-soo sa Rose Villa at naalala niyang umalis na si Jin-ah. Tinawagan niya ito ngunit walang sumagot kaya nag-iwan siya ng voice message. Nahuli ng boyfriend ni Jin-ah ang mensahe at sinundan si Park Min-soo sa daan patungo sa building number 118 at 119 at bigla siyang nawala. Pagsapit ng umaga, nakatanggap si Jiang ng bagong impormasyon. Ang tunay na pagkakakilanlan ni Kapensit ay si Park Hong-chun, ipinanganak noong 1965, na nawawala na sa loob ng 10 taon. Ngayon ay bigla itong lumitaw muli. Pinaghinalaan ni Jiang na may taong gumamit ng kanyang pagkakakilanlan at nagtatago sa Rose Villa upang maghasik ng kaguluhan. Inutusan niya ang kanyang team na alamin kung si Park Hong-chun ay kasalukuyang naninirahan sa villa. Samantala, tumawag ang kapatid ni Jin-ah at sinabing bumisita ang boyfriend nito sa bahay, ngunit hindi pumasok sa trabaho ngayong araw. Nagpadala si Jin-ah ng text sa kanya, ngunit nasa kamay ni Park Min-soo ang cellphone. Sa loob ng kanyang silid na puno ng mga halaman, may isang boses na nagmamakaawa para sa awa. Ibinunyag ni Park Min-soo ang kanyang baluktot na obsesyon. Ayon sa kanya, si Jae-hyun ay nagtakda ng napakataas na pamantayan, kaya napilitang mabuhay si Jin-ah sa anino ng kanyang kapatid. Upang palayain siya sa aninong iyon, kinidnap niya si Jae-hyun at ikinulong sa isang silid na puno ng mga halaman. Umupa pa siya ng silid sa tapat ng kay Jin-ah upang araw-araw niya itong mapanood. Nang sundan siya ng boyfriend ni Jin-ah kagabi, kinalagkad niya ito papasok at ikinulong din samantala. Natanggap ng babaeng pulis ang resulta ng fingerprint mula sa door handle. Nakakagulat na tumugma ito kay Park Min-soo. Tumanggi siyang paniwalaan iyon at pinilit na baka may pagkakamali lamang. Hinanap niya ang kapitan ng team number 2, ngunit kakaiba ang kilos nito at tila umiiwas. Nang subukan niyang iulat ang kanyang natuklasan, pinaalis ng kapitan ang kanyang mga tauhan at binalaan siya na huwag makialam. Team number 1 na raw ang hahawak sa kaso. Ayaw niyang siya mismo ang mag-aresto sa sarili niyang kasamahan. Ang tanging magagawa na lamang niya ay umasa. Hindi si Park Min-soo ang tunay na mamamatay tao. Ngunit kung dumating man sa pinakamasamang sitwasyon, handa ang babaeng pulis na payuhan siyang umamin. Matagal na siyang naniniwala na hindi ito nagkasala, ngunit kailangan niyang marinig mismo mula kay Park Min-soo ang buong katotohanan. Samantala, nakatanggap si Captain Jiang ng kumpirmasyon sa kanyang hinala. Isang lalaking nagngangalang Park Hun-chun ang naninirahan sa Rose Villa sa loob ng 5 taon. Umupa sa room 1,104 ng building 118. Tuwang-tuwa si Jiang at agad siyang nagpadala ng team upang puntahan ang lugar. Kasabay nito, nagmamakaawa ang boyfriend ni Jin-ah kay Park Min-soo na patawarin siya. Ngunit patuloy niyang nilalait si Jin-ah,
tinatawag itong tuso at mapagmanipula, at sinasabing nagpapanggap lamang itong naawa at nagsisinungaling sa lahat. Hinamon siya ni Park Min-soo, kung hindi sana niya sinubukang samantalahin si Jin-ah, hindi siya mapupunta sa sitwasyong ito. Ngunit lalo pang nagpatuloy sa pang-insulto ang lalaki, hanggang sa halos mawalan na ng kontrol si Park Min-soo. Biglang umalinggaw ang sirena ng pulis sa labas. Napagtanto ni Park Min-soo na natunton na siya, kaya sinubukan niyang tumakas. Agad sinalakay ng pulis ang gusali. Hinati ni Captain Jiang ang kanyang mga tauhan at pinapunta ang isang grupo sa emergency exit upang harangin ang tatakas. Doon nila nakasalubong si Park Min-soo, nakamaskara tulad ng lalaking nakaitim. Nakipaglaban siya sa mga pulis at nakatakas. Samantala, pumasok si Jiang sa room 1104 kung saan natagpuan niya ang boyfriend ni Jin-ah na nakagapos. Matapos siyang pakawalan, kinumpirma ng lalaki na kagagaling lamang doon ng umatake. Nagmadali si Jiang patungo sa emergency exit, ngunit nadatnan niyang walang malay ang kanyang mga tauhan. Pagbalik niya sa room 1104, natuklasan niya ang isang binocular na nakatutok sa room 800 at isang weretap. Iniulat ng kanyang mga tauhan na nawalan na sila ng bakas ng tumakas. Inutusan ni Jiang ang agarang paghahanap at nagpadala ng isa pang team sa bahay ni Jin-ah, kung saan natagpuan din ang isang weretap. Sa istasyon ng pulis, nagbigay ng pahayag ang boyfriend ni Jin-ah. Ayon sa kanya, pulis ang umatake sa kanya, si Park Min-soo. Nakilala niya ito mula sa litrato. Nabigla si Jiang. Bago pa niya maproseso ang impormasyon, may pumasok na tauhan at nagsabing humihingi ng backup ang babaeng pulis sa bahay ni Park Min-soo. Doon, hinarap niya si Park Min-soo habang nakatutok ang baril. Hinikayat niya itong sumuko. Ngunit nakiusap si Park Min-soo na bigyan siya ng kaunting oras upang makipagkita sa isang mahalagang tao sa huling pagkakataon. Nagdalawang isip ang babaeng pulis, ngunit sa huli ay ibinaba niya ang baril at binigyan siya ng pagkakataon. Humingi ng paumanhin si Park Min-soo kay Captain Jiang sa katumakas. Pinalibutan siya ng mga pulis ngunit lumaban siya, at kinuha pa ang pulis na may salamin bilang hostage. Nagpaputok siya, nasugatan ng ilan sa kanyang mga kasamahan, pagkatapos ay itinulak ang hostage palayo at tumakas papasok sa kabubatan. Galit na galit si Jiang at agad na nag-utos ng pagtugis. Matapos makaiwas sa paghuli, hinanap ni Park Min-soo ang matabang hacker at humingi ng cellphone na hindi matutunton ng niya. Kahit nagtataka, ibinigay iyon ng hacker. Kinuha rin ni Park Min-soo ang bagong bili nitong sasakyan, hindi alam na may tracking device iyon. Samantala, ang presidente ng Women's Union ay nagbabalak gamitin sina Park Min-soo at Jin-ah para sa sarili niyang plano. Habang malalim sa pag-isip si Jin-ah, nakatanggap siya ng tawag mula sa babaeng pulis. Nakiusap ito sa kanya na kumbinsihin si Park Min-soo na sumuko, dahil sa ngayon, siya na lamang ang taong maaaring pakinggan nito. Agad na sumakay ng tren si Jin-ah patungong Seoul. Sinamahan siya ng babaeng pulis papunta sa room 1104. Kung saan nanirahan si Park Min-soo gamit ang alias na Park Hun-chon. Nagtanong si Jin-ah ng mahina, si Park Min-soo nga ba talaga ang pumatay kay Jae-hyun? Hindi makasagot ang pulis. Gusto ni Jin-ah na mapag-isa, kaya pinaalis niya ang babae at nagsimulang maglibot sa loob ng silid. Doon niya natuklasan ang lugar kung saan siya araw-araw pinapanood ni Park Min-soo. Nakapaskil sa mga dingding ang maraming litrato niya, mga sandaling kinunan ng hindi niya alam, mga alaala ng kanyang kagandahan na lihim na tinipon. Nang makita iyon ni Jin-ah, nadurog ang kanyang puso. Kalaunan, binisita niya ang kanyang ama sa ospital at inamin ang buong katotohanan. Nabigla ang kanyang ama at ang bunso niyang kapatid. Hindi sila makapaniwalang si Park Min-soo ay kayang gumawa ng ganoong mga bagay. Diretsahang tinanong ni Jin-ah ang kanyang ama, minsan ba siyang pinaghinalaan na siya ang pumatay kay Jae-hyun? Hindi ito nakasagot. Para kay Jin-ah, sapat na ang katahimikang iyon bilang sagot. Malungkot siyang lumabas upang mag-isip, ngunit bigla siyang inambus. Lumitaw si Park Min-soo, pinatulog siya gamit ang droga, at dinala palayo. Nagising si Jin-ah sa isang liblib na bahay sa probinsya. Takot na takot siya at agad na humingi ng paliwanag. Hiniling ni Park Min-soo na umupo siya at makinig. Ikinuwento niya ang kanyang nakaraan, isang pagkabata na puno ng sugat dahil sa pagsusugal at pang-aabuso ng kanyang ama. Isang araw, hindi na niya kinaya at napatay niya ang sariling ama. Inilibing ng kanyang ina ang bangkay sa ilalim ng isang puno at inalagaan iyon na parang halaman. Tila sinusubukang burahin ang alaala ng krimen. Hinimok siya ng kanyang ina na maging pulis, ngunit nang mamatay ito, naiwan siyang nag-iisa. Bilang trainee, nakilala niya si Jin-ah at agad siyang nahulog sa pag-ibig sa unang tingin. Ngunit naging obsesyon ang damdaming iyon. Sinundan niya si Jin-ah at ginamit ang pagkakakilanlan ni Park Hun-chon upang umupa ng room 1,104 sa gusaling nasa tapat ng kanyang tirahan. Nakipagkaibigan siya sa kanya online habang nagtatago sa likod ng lihim na pagkakakilanlan. 3 taon na ang nakalipas, nang magkaroon ng boyfriend si Jin-ah,
Inalis niya ito sa daan sa pamamagitan ng pagpeke ng isang aksidenteng pagkalunod. Gusto niyang mapasa kanya lamang si Jin-ah. Nang mag-away sina Jin-ah at Jae-hyun at lumipat si Jin-ah sa Busan, napalitan ng galit ang kanyang desperasyon. Sa loob ng isang taon, pinlano niya ang paghihiganti, hanggang sa tuluyang kidnapin si Jin-ah at ikulong. Inamin din niyang ginamit niya ang taong may sakit sa pag-isip bilang scapegoat, sinamantala ang pagkawala ng alaala nito upang maitago ang kanyang mga krimen. Ngunit iginiit niyang lahat ng ginawa niya ay bunga ng pag-ibig. Napaatras si Jin-ah sa takot at galit, para sa kanya, wala itong pinagkaiba sa isang psychopath. Tinanggap ni Park Min-soo ang paratang. Ngunit nang tanungin ni Jin-ah ang tungkol sa kanyang kapatid, may sinabi siyang nakakakilabot, nawawala si Jae-hyun. Hindi siya ang pumatay rito. Ang tunay na mamamatay tao ay ang lalaking nakaitim na pumasok sa kanyang bahay. Kung sasabihin ni Jin-ah ang lahat sa pulisya, matutuklasan ni Captain Jang ang katotohanan at mapapawalang sala si Park Min-soo. Nalilito si Jin-ah, galit siya sa lalaki, ngunit hindi niya kayang gumanti. Lalo siyang nabahala sa sinabi nito, may iba pang kaaway na nagtatangka laban sa kanyang pamilya. Samantala, nagagalit na si Captain Jang dahil sa kawalan ng progreso sa investigasyon. Ibinunyag ng kapitan ng Team 2 na may bahay si Park Min-soo sa probinsya. Agad nagpadala si Jang ng mga pulis, ngunit huli na ang lahat. Matapos makita si Jin-ah sa huling pagkakataon, tinapos ni Park Min-soo ang sariling buhay, tinanggap ang kapalit ng kanyang mga krimen. Samantala, sa bahay ni Jin-ah, naghahanap ng ebidensya ang babaeng pulis upang patunayan ang kanyang inosensya sa pagpatay kay Jae-hyun. Matapos kumain ng cake, pumunta siya sa banyo upang maghugas ng kamay at napansin ang mga mansa ng dugo sa tangke ng tubig. Kumuha siya ng sample at ipinadala iyon sa forensic laboratory. Nagulat siya sa resulta. Ang dugo ay hindi kay Park Min-soo, kundi sa isang estranghero. Kasabay nito, nakipagkita ang presidente ng Women's Union sa mismong estranghero. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Han Hongdo, ang tusong tagapagsilbi ng dating leader ng Church of God. Dito nagtatapos ang pelikula, na nagbubukas ng pintuan para sa susunod na kabanata, ang pagbabalik ng Church of God at ang madidilim na plano ng bagong leader nito na magaganap sa taong 2025. Ang pag-ibig ay kayang magbulag sa tao, handang isakripisyo ang lahat. Ngunit kung ang sakripisyong iyon ay hindi kailanman makikilala, sulit pa ba ito? Matutong magmahal ng may karunungan at huwag kalimutang mahalin ang iyong sarili. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli!